Okay mga kapatid, may panonoodin na naman tayo. Update tayo. Anong meron ngayon? Pinas News Insider. Ito ang title ng ating panonoodin at gagawa ng reaction video. Kaya pala tahimik si Rapi Tulfo. Nalantad ang korupsyon sa DPWH. Patanong yan ha. Star witness tumistigo nasa korte. Ayan po. Palakpakan po natin yan. Ano kaya ang meron dito kung trip nyo? Na may kasamang reaction video. Panoorin na po natin ito ng sabay-sabay. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang tunay talaga na walang baho ang hindi mabubunyag at ang karma sa kanya'y humahagupit na rin. Di umano'y tinatagong baho ni Senator Rapi Tulfo umaalingasaw na sa publiko. Grabe talaga, no? Masisira ka talaga kapag pumasok ka sa politiko at masilaw ka sa kung ano-ano man. No? Kailangan talaga matibay ang damdamin mo na para ka talaga sa bayan. Eh. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita, kaya pala nananahimik kasi Dawit, Senator Rapi Tulfo, name in alleged anomalous DPWH project, request expose at the Sandigan Bayan. Inatasan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagsusumiti ng mga dokumentong hawak ni Engineer Gerald Longoria, Program Chief ng Planning Division ng Department of Public Works and Highway Central Office, kaugnay ng mga proyektong umano'y hiniling ng ilang mambabatas para pondohan noong 2024 at 2025. Sa kanyang testimonya, binanggit ni Longoria ang pangalan ni Senator Rapi Tulfo bilang isa sa mga umano'y may project request na naitala sa database ng DPWH. Ayon kay Longoria, ang paging code ng mga proyekto at pangalan ng proponents ay isinagawa lamang ng kanyang mga tauhan batay sa mga instruksyon at listahang ibinigay umano ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Nilinaw din niya na ang kanilang tanggapan ay nagsilbi lamang sa pagproseso at paglalagay ng impormasyon sa sistema. Kaugnay nito, ipinag-utos ng Sandigan Bayan ang pagsusumiti ng mga dokumentong may kinalaman sa naturang mga proyekto bilang bahagi ng patuloy na pagdinig at pagsusuri sa kaso. 'Di ba hawak din ni Kiko Barsaga yung kay yung sino ba yun? Yung tumalon daw di umano at parang nag-suicide ata ang dating noon. Yung files na yon, USB na yon, na kay Kiko, Barsaga, tama ba? Ang problema, 'di ba nagkaroon ng hearing? Ano na kaya ang nangyari doon, Yung USB ba na nandoon, napakatibay bang ebidensya yon na magpapatunay na sangkot po, yung mga nandoon sa USB. So, kamusta na kaya Wala na tayong balita ho patungkol doon. Samantala, sinabi ng prosekusyon na hanggang Martes, Mayo 19 na lamang ang itinakdang palugit upang maihain ang mga dokumentong saklaw ng sabpina ng korte. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag si Senator Tulfo hinggil sa pagkakabanggit ng kanyang pangalan sa testimonya. Patuloy namang inaabangan ang susunod na mga hakbang sa pagdinig ng kaso. Sayang Ako nanginayang ako kay Tulfo. Ako mayaman na yan, marami ng pera yan. Dahil sa kanyang mga pagsisikap din. Nasisira siya dun sa pagpasok sa politika. Imbis na ang linis ng pangalan niya nung Rapi and Tulfo Action TV sa Channel 5. At minsan naririnig ko pa sa radyo yung mga bandang tanghali o alauna, alas 2, habang may ginagawa ako. Pinapakinggan ko yan, mga programa niyan. Wala pang milyon ng 1 million pa lang nga ata nun ang subscriber niya. 1 million plus. So pinapakinggan ko na siya dahil tinutulungan niya yung mga mahihirap, basta mga patungkol doon. Sabi ko, nung tumagal-tagal na, sumikat na nga, sabi ko, naku, pag naging senador to, kasi tatakbo nga siya, malamang mas marami pa tong matutulungan. Pero pagdating dito sa Senado, naging ganun Sabi ko, anong nangyari dito? Diba? Ang ingay-ingay nga niya kapag yung mga mag-asawa, nag-aaway, niloko ng syota, in-scam, yung mga ganon, sa mga barangay, pag hindi natutulungan, mga lespo, mga ganyan. Pero hanggang dun siya Pero pag
tinaas mo pa yung level, wala na siyang nagagawa. Yun lang ho ang sa akin, ano. Hindi niya nakaya eh. Kasi sa PCSO, magpasa hanggang ngayon ho, uulit-ulitin ko yan sa PCSO. Wala ho talagang nangyari. Wala akong balita kung ano nang problema, ano nang nangyari doon eh. No? Nagkandalabo-labo na yung mga balita patungkol doon. Kasi ang tapang ni Idol, no, nung umpisa. Nung umpisa pa lang po nung naging senador siya, grabe ang tindi ng pagmamahal niya sa taong bayan. Talagang nagagalit siya. Ngayong flood control na ang issue, wala na, tahimik na siya. Balik na lang siya sa programa niya kung ganyan, di ba? Yan ho, ang hirap po sa atin. Pagdating ho kasi sa politika, dalawa lang ang kahinatnan mo eh. Paninindigan mo na tumulong sa bayan o makabayan ka, o hindi naman kaya, masisilaw ka sa pera at kukunin mo yung pera. Di ba? Ano, dalawa lang naman yun. King sunod-sunuran lamang umano kay namayapang dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ang Section Chief ng Programming Division ng DPWH pagdating sa inclusion ng mga proyektong sinasabing ni-request ng mga mambabatas para sa proposed amendment sa national budget. Isa sa mga nabanggit ng DPWH official na may project request umano ay si Senator Raffy Tulfo. Si Margot Gonzalez magbabalita. Pinasubpina ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mga dokumentong hawak ng testigo Yon. si Engineer Gerard Longoria, Programming Chief ng Planning Division ng DPWH Central Office, kaugnay ng mga proyektong hiniling umano ng mga mambatas na mapondohan noong taong 2024 at taong 2025. Ito'y kasabay ng pagdinig sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan, kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Isa sa mga pinangalanan ng testigo na may project request umano ay si Senador Raffy Tulfo matapos siyang tanungin ni Associate Justice Ronald Moreno. Ayon kay Longoria, Aamin ba yan? Yun nga ang sinasabi ko. Ito yung pangkalahatan. Hindi lang po kay Idol. Hindi kay Idol. Pangkalahatan. Di ba nga ho, lagi natin sinasabi, ang magnanakaw ho, kakambal ho ng sinungaling, magnanakaw. Aamin ba yun? Siyempre hindi. Kaya wag nyo nang tanungin kung totoo. Kasi nga ang pinaka-the best sa ganyan, halimbawa, may nabalitaan, di umano, inakusahan si Sir Idol Raffy Tulfo. Tatanungin pa ba natin, ninakaw mo ba talaga? Hindi naman naamin yan eh. Ang pinaka-the best, Raffy Tulfo, totoo ba itong mga balitang ito? Pak, ang dami. Maglagay ka ng isang damukal at matitibay na ebidensyang magpapatunay at wala siyang kawala. O halimbawa sa CCTV, sa mga recorded, no, mga ganun, dokumentaryo na may pirma siya, etc., kung ano man, o mga testigo, no, magsilabas lahat doon. Totoo ba ito? Sabi nitong mga to, may mga ebidensya. Yon, tipo dapat yung walang kawala. Kasi kung tatanungin nyo si Idol kung may kinalaman, hindi naman talaga sasagot ng totoo yan. Kung nagsisinungaling siya, di ba? ang listahan ng mga proyekto at proponents na in-encode ng kanyang tauhan sa database ay nakabatay lamang sa verbal instruction at listahang ibinigay sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Sinabi naman ng prosecution sa media na meron silang hanggang hapon upang maibigay ang mga dokumentong nasa ilalim ng subpina. Sa kautusan ng maisado, kailangang isumite ng prosecution ng mga documentary evidence at iba pang papeles na hawak ng tisigo. Dito malalaman ng korte kung sino-sinong mababatas ang umano'y nag-request ng mga proyekto sa DPWH mula taong 2024 hanggang taong 2025. Wala umanong masama sa pagiging proponent ng proyekto, maliban na lang kung may iligal na kasunduan kapalit nito. Samantala sa isang listahang ipinanisenta sa pagdinig, sinabi ng DPWH official na si Revilla umano ang proponent ng proyekto sa Bulacan dahil iyon ang nasabi sa kanya ni Cabral. Ayon rito, tinawagan umano siya ni Cabral noong taong 2024 para sa isang meeting at doon ibinigay ang verbal instruction kaugnay ng naturang proyekto. Ang inclusion umano ng proyekto ay para sa proposed amendment ng DPWH sa national budget. Sa kabila nito, sinabi ng testigo na wala siyang personal dealings kay Revilla at wala rin umano siyang natanggap na personal request mula sa dating senador. Maliban kay Revilla, nakalagay rin sa listahan ng pangalan ni Manila Congressman Joel Chua, maging sila dating Valenzuela Congressman Eric Martinez at dating Bulacan Congressman Ambrosio Cruz. Paglalahad pa ng testigo, sumusunod lamang umano sila noon sa utos ni Cabral at hindi nila ito konesyon dahil ito ang kanyang boss sa programming division. Lahat umano ng listahan ng proyekto na ibinibigay ni Cabral ay inilalagay sa proposed amendment ang hensya at isa na umano itong regular practice sa tanggapan. Tatalakayin po ngayon ay ang Constitution, Prostitution, and Zero Jurisdiction. It is important na masimulan po natin ang araw bago po gumulong yung magaganap na pagbubukas ng ating Senado bilang impeachment court.
Pag naging impeachment court na po ang Senado, ang ating pong mga senador ay hindi na po sila legislator. Sila po ay magiging hukom. Sila po ay tatawaging senator judges. And para po sa kaalaman ng lahat, ang atin po kasing saligang batas ay nagkaroon na ng evolution. Ano ho ba ang konstitusyon? Simulan natin dyan. Ang konstitusyon, tinatawag po ito, naririnig ninyo, it is the supreme law of the nation. Dito, ipinag-uutos, itinalaga, iginuhit, minarkahan ng ating saligang batas ang teritoryo, jurisdiction, pananagutan at otoridad ng 3 co-equal branches of government. Nandiyan ang executive, nandiyan ang judiciary, nandiyan ang legislative. Nakasaad po yan sa supreme law of the land, yung fundamental law of the land, yan po yung ating saligang batas. Para lang po maunawaan ninyo, bago ho tayo magpalaot at lumalim sa usapin ng impeachment hearing. Ang linalaman din po dyan ay yung ating Bill of Rights, yung ating proteksyon ng ating civil liberties. Nandyan po yan sa Article 3. Ano-ano po yung mahalaga dyan sa Bill of Rights? Lahat po yan, 22. Enumeration lang naman po yan. Pero syempre, pangunahin dyan, yung freedom of speech, yung freedom of expression, and the freedom of the press or freedom of media. Nandyan din yung religious freedom. So yan po mahalaga, yung nakatalaga sa ating saligang batas. Higit sa lahat, matatagpuan sa Bill of Rights yung right to due process. So malinaw sa atin na itong ating saligang batas ay hindi lamang basta papel na maaring yurakan at hindi respetuhin at hindi sundin at hindi tupdin ng mga nasa pamahalaan ang pinag-uutos. Ano ho? And historically, meron na po tayong evolution ng ating saligang batas. Naka-anim na. Ang problema kasi kahit may evolution, binibendalo eh. Wala, yun lang ang problema natin dito ngayon. Nagbebendalo kasi. Unang-una dyan, huwag ninyong kalilimutan, yung 1899 na ating saligang batas. The very first in Asia. 1899, ito yung sinasabing First Philippine Republic. Yung Malolos Constitution, 1899. Pagkatapos niyan, tayo ay ibinenta ng bansang Espanya sa kamay ng mga Amerikano sa halagang $20 million. Tatandaan ninyo, hindi ba? Nagkabayaran pa yan sa Hong Kong. Kaya from 1899, mula doon sa Malolos Constitution, nagkaroon tayo ng 1935 Constitution. 1935 Constitution kung saan ito'y kinikilala na Commonwealth. Nasa ilalim pa tayo ng pananakop ng bansang Amerika. No? So from 1899, yung Malolos Constitution, the First Philippine Republic, nagtungo tayo dyan sa 1935 Constitution. At dumating nga yung panahon ng World War II, yung digmaan. At dyan sa digmaang yan, nakupkup tayo ng bansang Hapon, yung Japan. 1943, nagkaroon tayo ng Second Philippine Republic. Nagkaroon tayo ng panibagong konstitusyon na naman, pangatlo na, noong 1943, sa ilalim ng pananakop ng mga Hapon. Diba? Ito yung Japanese occupation. Hindi ito nagtagal sapagkat natalo at sumuko ang bansang Hapon sa digmaan World War II, kanya naging operative muli. Balik tayo muli doon sa operation and coverage of the 1935 Constitution. Para maunawaan ho ninyo, pati po yung mga nais magtungo sa Senado simula mamaya, alam ninyo yung inyong basic history of the evolution of our Constitution and why you are invoking the right of the Filipino people to demand for this government to uphold, defend and respect the Constitution and assert natin yung ating soberanya, hindi yung interes ng banyaga. So 1899, Malolos Constitution, nagkaroon tayo ng 1935 Constitution, panahon ng digmaan, World War II, Japanese occupation, Second Philippine Republic, nagkaroon tayo ng another constitution ng 1943. Hindi naglaon, talo ang bansang Hapon, sumuko, at sila ay bumalik tayo sa operation ng 1935 Constitution. Pagkatapos niyan, nagkaroon na tayo noong 1973 Constitution sa panahon ng diktadorya ni Ferdinand Marcos Sr., dating Pangulo, 1973 Constitution. Dito nakita natin yung parliamentary framework of government. Dito rin nagkaroon ng deklarasyon ng batas militar at hindi ito inalis for the next 20 years. Kanya naman, nung sumiklab ang payapang revolusyon na tinatawag nating People Power Revolution, kinikilala dito sa ating bansa, nagkaroon by virtue nung si Pangulong Cory Aquino na ang humalili kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr., nagkaroon ng Proclamation number 3.
Yung Proclamation number 3, nagkaroon tayo, panandalian, noong 1986 Freedom Constitution. Maiksi lamang ang itinakbo nun. So makikita ninyo evolution. From 1899, yung Malolos Revolution, Malolos Constitution, yung First Philippine Republic, nagkaroon tayo ng pangalawa noong 1935, yung Commonwealth. Noong 1943, nagkaroon tayo ng Japanese occupation, kinikilalang Second Philippine Republic. Noong 1973, nung nagkaroon tayo ng martial law under the parliamentary framework of government, nagkaroon ng payapang revolusyon noong 1986, and by virtue of Proclamation number 3 by then President Cory Aquino, nagkaroon tayo ng pansamantala Freedom Constitution noong 1986. At habang nagbumuo din ng isang Constitutional Commission, ang tasking o mission ng Constitutional Commission ay bumuo ng Tuloy-tuloy na natin. permanenteng saligang batas. At ito na nga, isinilang noong 1987, nung sinumite sa isang plebisito yung panukalang saligang batas noong 1987, nanalo yung botong yes, inaprubahan, naratipika ng mayorya ng Pilipino ang kinikilala natin ngayong 1987 Constitution. So yan yung evolution ng ating saligang batas. Bakit mahalaga na maunawaan ninyo yung evolution at lagyan natin ng historical context yung pagsisimula ng ating saligang batas. Sapagkat hindi po naging madali. 1899, alam naman natin yung ating pakikipaglaban sa mga mananakop na dayuhan na Spain. Noong 1935, sumailalim tayo sa Commonwealth ng Estados Unidos. Sinakop tayo ng bansang Hapon. Madudugo po lahat ng kasaysayang ito ng Pilipinas. At nagkaroon tayo noong 1973 Constitution, madugo din po at madilim na bahagi ng ating kasaysayan. Bilang bansa yan, yung martial law, maraming namatay, maraming na-torture, maraming nawala, at hindi na natagpuan, maraming pinahirapan, maraming ikinulong kahit walang kaso. At nauwi nga yan sa Payapang Revolution noong 1986 kung saan nagkaroon tayo ng maiksi Freedom Constitution hanggang sa naisilang at ipinanganak yung tinatawag natin na 1987 Constitution. So, maraming salamat at Galaxy, maraming salamat. Pupunta po tayo na discuss natin ang Constitution. Mahalaga po ito. Hindi po ito dapat ginuyurakan, hindi dapat tinatapakan, hindi dapat sinasantabi para lamang sa interes at kapakanan ng iilang politiko o pamilya, yung tinatawag nating political elites. Ito po ay isang dokumento na nagpoprotekta sa bawat mamamayang Pilipino, sa bawat pamilyang Pilipino. Kaya po putungo tayo doon sa hindi ito pwedeng maging parang, alam ho ninyo, yung Constitution in relation to prostitution. Yung prostitution, nakakaawa nga po pag narinig niyo yung kwento ng mga naipit diyan sa tinatawag nating kinikilala na oldest profession. Actually, chinek ko po bakit ito'y tinawag na oldest profession. Kasi pala, bukod doon sa survival jobs nung araw. Ano ba yung survival jobs? Actually, hanggang ngayon, Philippine setting, Philippine context. Nandito pa rin yung survival jobs eh. Yung pagiging magsasaka, di ba? Yung noon kasi yung farming, hunting, tools making, yan po yung survival jobs. At kapag natapos mo na yung survival jobs, nagkaroon ng barter. Yan yung sistema ng kalakalan ng araw. At kung gusto mo magkaroon more than yung basic communal survival, papasok ka na doon sa kalakaran yung barter trade. Ano yung pinaka mabilis na pamalit or barter doon sa mga produkto na nagpapalitan sa mga commodity traded? Hindi ba yung sex, yan ang first personal service na maaari mong ibayad at nang ikay makagkaroon ng partisipasyon dyan sa barter trade. Kaya siya kinikilalang oldest profession. But it's not essentially true, while yung transactional sex, kagaya nga yung pakikipagtalik dahil para sa transaksyon, para mabuhay ka, nandyan na po yan. Simula pa nung nagsimula yung kinikilala nating sibilisasyon. Barter trade pa lamang. Para magkaroon ka ng mga traded commodity, ang pinakamabilis na maisukli mo o may pambayad mo ay yung personal service, specifically yung pag-aalok ng iyong katawan, yung sa iyong sariling naman. Yung ating saligang batas, mahalaga po yan. Kanya dapat, mas meron pa po akong respeto doon sa mga nakaladkad lamang sa prostitution. Bakit? Sapagkat sa prostitution, sarili nilang katawan, sarili nilang dangal, sarili nilang puri, sarili nilang laman ang naoobligat na pipilitan nilang ikalakal para lamang may maipakain sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang pamilya, anak, asawa, sa kanilang sarili. Nakakaawa
yung mga naipit na lamang dyan sa prostitution. Pero kasuklam-suklam, yung ginagawa namang pinoprostitute naman yung ating saligang batas sa ngalan lamang ng kanilang sariling interes, mapanatili ang kanilang sarili, ang kanilang pamilya, ang kanilang angkan, ang kanilang interes sa poder at sa kapangyarihan. Kanya nagkakaganito ang ating bansa, marami pong ganyan. Kung ang prostitution ay kinikilalang oldest profession, kahalintulad din po yan ng mga traidor. Sapagkat si Judas po ay nandyan na nga, naisulat din sa Biblia, dahil lamang sa 3 pilak. Di ba? Ipinagkanulo niya si Panginoong Hesukristo. May Judas na nung araw eh. So yung prostitution at yung paghuhudas at pagtatraidor nung araw pa ho yan. At naririto pa rin sila ngayon sa ating lipunan. Marami po sila at kinuyurakan ang ating saligang batas. Ipinaliwanag ko sa inyo yung historical background and context ng ating saligang batas. Kaya huwag tayong pumayag. Mas mainam pa yung pagkatao at estado ng mga nakaladkad lamang sa prostitution. Ulitin ko ha, sapagkat sarili nilang katawan, puri, kahihiyan, laman ang kanilang ginawang puhunan para lamang kumita at may mapakain sa kanilang mga pamilya. Kung titingnan mo, mas marangal sila di hamak sa mga political prostitutes na ang puhunan ay yung laman ng kaban ng ating bansa. Huwag ninyong kalilimutan yung 1 trilyong mahigit na nauwi lamang sa ghost flood control projects. Huwag nating kalilimutan ang higit na mahalagang usapin, more than the impeachment, yung pangmuling pagbubukas ng Blue Ribbon Committee hearing on flood control scam. Dapat yan mabuksan muli. Kaya huwag tayong papayag that these very, very few political elites will prostitute and bastardize our Constitution to defeat the real clamor of the people. Not for this farce and sham impeachment, but rather for the reconvening, reopening of the Blue Ribbon Committee hearing on flood control scam, on flood control projects that are ghost projects o kaya ay mga substandard projects. No? So patungo tayo naman sa impeachment. Sa impeachment to, ano po ba ang impeachment? Ang impeachment to ay nakaukit, may garansya at nakasulat sa ating saligang batas. Ang mahalagang provision po dyan ay yung Article 2, Section 1 na nagsasabing tayo po ay isang Philippines is a sovereign and republican state. Sovereignty resides in the people. Kayo po yan. And all government authority emanates from you. Kayo ang may kapangyarihan. Hindi po yung mga nasa poder at naghahari-harian. Ano? Ganon din ang ating Article 11, Section 1. Lalahad lang po natin dahil mahalaga ang ating saligang batas. I always call for all of you to help in our call to respect, uphold, and defend our Constitution. Malinaw po iyan. So dito sa usapin ng impeachment, ang impeachment po ay isang mekanismo kung saan magkakaroon ng paglilitis upang tingnan kung meron bang pagmamalabis sa mga impeachable officers. At sila'y dapat panagutin. Yan din naman ang panawagan ng hakbang na maisog. Ang transparency at accountability in government, transparency and accountability in governance. So impeachment is a constitutional tool. At ang basis po niyan, Article 2, Section 1, that the Philippines is a democratic and republican state, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them, from you, sa ating lahat. Sundan pa po ninyo yan pagdating sa usapin ng impeachment. Marami pong salamat sa halos magdadalawang libong live viewers natin. Sana po'y patuloy kayo na mag-like, mag-share. Yung pakalaga po ng pag-share pareho sa Facebook at sa YouTube. Sana po'y magpatuloy kayo mag-like, mag-react, mag-comment, mag-share, mag-follow at mag-subscribe. Salamat. So yung Article 2, Section 1, dagdagan pa po natin in support of this impeachment. Ano ba basis nito? Ano bang constitutional basis or constitutional support ng impeachment? Yung Article 11, Section 1. Lagi niyo pong naririnig yan. Yung public office is a public trust. Public officers and employees shall at all times serve the people. Kayo po, tayo, with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, and act with patriotism and justice, and lead modest lives. Malinaw po yan. Article 11, Section 1 ng ating saligang batas. Papasok na po tayo. Ano ang basihan naman ng impeachment?
nandyan din po yan. Napakahalagang provision, napakahalaga yung mga linalaman ng Article 11. Nagsimula tayo, Article 11 Section 1, tingnan nyo din po yung Article 11 Section 2. Doon po nakalagay doon, sino-sino ba yung impeachable officers? Nandyan po yan, Article 11 Section 2. Nakalagay po yan, yung presidente, yung pangalawang pangulo, yung members of the Constitutional Commission, yung mga members of the constitutional bodies, the Supreme Court, the Ombudsman, at the COMELEC, at yung COA, among others. No? So nandyan yan, Article 2 Section 1, Article 11 Section 1, Article 11 Section 2, at ang basihan din po niyan, kahit meron tayong proseso ng impeachment, mahalaga, babalik tayo. Yung pinag-usapan natin kanina, yung civil liberties, yung Bill of Rights, Article 3 Section 1. Ano ho ba linalaman ng Article 3 Section 1? Article 3 Section 1, malinaw po iyan. Yung right to due process and equal protection of the laws. Malinaw yan. Nagsimula yung salita ng no. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Due process po, mahalaga yan. And finally, pag gumulong na ang pagdinig dyan sa Senado bilang impeachment court, hindi nangangahulugan na kahit sila'y sui generis o katangi-tangi, walang katulad, walang kahintulad, wala siyang kauri, natatangi ang impeachment. Saklaw pa rin siya nung expanded jurisdiction of the Supreme Court, yung nasa kasulat dyan sa Article 8, Section 1 of our Constitution, na mayroong karapatan ang ating Korte Suprema to recognize any petition if the invocation is there is grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on any branch, agency, or instrumentality of the government. No? So meron pa rin kapangyarihan ang Supreme Court silipin ang mga magaganap dyan sa impeachment court pag yan po'y na-convene na mamaya ng ating Senado. Ano? At napatunayan natin yan yung nailabas na ruling ng Duterte versus the House of Representatives kung saan ibinasura ng Korte Suprema ang kahalintulad na budol o farce o fake o sham na articles of incorporation, na articles of impeachment na i-final last year ng mababang kapulungan. So nandiyan na po tayo, naipaliwanag natin ang Constitution na hindi dapat ito i-prostitute ng mga political prostitutes, yurakan, tapakan, bastusin, isang tabi ang ating saligang batas. Ano? Pagdating po sa impeachment, napaliwanag natin, public office is a public trust. Diyan nakaangkla kung bakit tayo mayroong proseso o remedyo ng mga tinatawag nating impeachment. No? Kaya meron tayo niyan. Pag may impeachment na ho, sisilipin na yan ng mga senador. Ngayon, ano ba ang Senado? Pagka sila'y nag-convene as an impeachment court, ano bang gagawin nila dyan? Bilang legislator ba sila o bilang hukom? Pag nag-convene po mamayang hapon sa kanilang session ang Senado, magiging impeachment court na po sila. Pero bago dyan, isingit ko lamang ho, ating bantayan at protektahan yung mayoryang kasalukuyan. Under siege pa rin po sila. If they were physically under siege last week, nakita naman natin kung paano linusob. Hanggang ngayon, hindi alam. NBI ba yung sumugod o mga sibilyang nag-anyong NBI dahil nagsuot unofficially, unauthorized ng mga damit na may tatak na NBI? O sila ba talaga ay mga ahente ng NBI? So under siege, nakita natin televised yung attempted kidnapping laban sa isang kasalukuyang senador, televised yung siege sa ating Senado. Hanggang ngayon, maraming nagsasabi na baka mag-mount ng counter coup yung mga naging minorya na ngayon, yung minority ngayon. Kaya atin pong suportahan yung 13 kasalukuyan, miyembro ng ating mayorya. Kung gusto natin magkaroon ng isang fair, credible, open, transparent impeachment trial dyan sa Senado. At higit dyan, alam po ninyo, protektahan natin yung 13 miyembro ng majority para muling mabuksan yung trilyong pisong flood control scam investigation. Mas malaki po ito. Over the weekend, kahit ako'y nasa Hingoog at sa Misamis Oriental, umabot sa akin ang balita, ang video, nag-circulate, baha ang maraming lugar sa Metro Manila. Konting ulan pa lang ngayon, malakas yung buhos. Pero nakita natin, hindi pa tapos yung ating kalbaryo pagdating sa mga ninakaw na pondo para sana sa flood control mitigation.
para sana sa flood control projects. Huwag nating tigilan yan at ating i-kampanya. Sa 13 miyembro ng mayorya ng Senado, buksan na ninyo agad-agad forthwith ang muling pagdinig diyan sa flood control scam. Yang investigation sa ghost flood control projects na nagkakahalaga ng trilyon-trilyong piso na pera ng mamamayang Pilipino. No? So sa impeachment, nandiyan na yung korte, yan yung Senado. Sila ay magiging mahistrado, hindi sila magiging legislator or mambabatas. Senator judges ang tawag sa kanila. At bagamat sila ay will be convened into an impeachment court, mahalaga, malinaw po dyan, may diin po ang ating saligang batas, may diin yung mga naging desisyon ng Korte Suprema, non-negotiable yung due process nung nasasakdal. In this case, yung ating kasalukuyang pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte. Yung kanyang due process, yung kanyang karapatan, right to due process and right to the equal protection of the laws, non-negotiable po yan. Dapat respetuhin ng lahat ng mambabatas na ngayon ay hukom na, whether they are from majority or minority. Bakit? Sapagkat yan ang pinag-uutos ng ating saligang batas. Ano naman ang proseso na gagabay sa ating mga senador pagdating ng impeachment hearing? Mahalaga po ito, ulitin ko mamaya, may iba't ibang grupo ang nagnanais magpahayag ng payapang saloobin diyan sa labas ng Senado. Mahalaga na bago kayo tumungo doon ay nabibigyan ko kayo ng gabay so that you will know ano ba inyong karapatan, ano ba inyong isinisigaw doon, ano ba yung inyong pinaninindigan. Ito nga po, pagdating sa Senado mamaya, non-negotiable yung right to due process and equal protection of the law nung ating Vice Presidente Inday Sara Duterte bilang nasasakdal diyan sa impeachment court. Ano? At pagkatapos niyan, ang tanong, ano ba ang patakaran? Ano ba yung procedure? Ano ba yung proseso? Malinaw din po sa ating saligang batas at yung mga nagdaang impeachment na nakita na natin pare-pareho sa Pangulo, diyan sa Chief Justice, napanood natin yan eh. Ang nandiyan po bukod sa rules ng Senado, nandiyan po yung rules of court at yung rules of evidence. Nandiyan po yan. Yan po ay applicable pagdating sa pagdinig diyan sa Senado. Yan po yung mga batas na gagamitin para masiguro at maprotektahan na yung right to due process and right to equal protection of the laws ng nasasakdal at lahat ng maipatatawag at ipatatawag. Halimbawang nagtuloy sa trial o pagdinig o paglilitis ang kasong ito, guided po ang ating mga senator judges ng rules of court, rules of evidence, supplementary po yan dun sa kanilang Senate Rules on Impeachment. Tanong, ilang boto ba ang kinakailangan? Pag nauwi sa pagdinig, nagkaroon ng trial, ilang boto ba kinakailangan para ma-convict ang isang impeachable officer diyan sa pagdinig sa Senado? Malinaw po sa ating batas, saligang batas, 2/3. 2/3 na boto ang kinakailangan. Tanong, 2/3 ng ano? Ng Senado. Tanong uli, 2/3 ng mga senador na present at kasali, physically present at personal at aktual na may partisipasyon diyan sa gagawing pagdinig. Hindi po. Yung 2/3, pag binilang po nyo yan, malinaw po sa saligang batas. 2/3 ng Senado. No? 2/3 ng Senado. Ang 2/3 ng Senado, pag sinabi mong Senado, hindi 2/3 ng senador na present diyan sa gagawing pagdinig. 2/3 ng Senado, 24 po ang Senado. 24 po ang senador. 24 po ang upuan dyan. So yung 2/3 ng 24. Ilan yung 2/3 ng 24? 2/3 ng 24 ay 16. Malinaw. Kinakailangan ng 16 na boto ng senador, senator judges upang ma-convict ang kahit na sinong impeachable officer na haharap dyan sa Senado bilang impeachment court. In this case, si Vice President Inday Sara Duterte, kinakailangan po ng 2/3 votes para siya ay ma-convict. Meaning, 16 of the 24 senator judges ang kinakailangan makakuhang boto para siya ma-convict in any articles of impeachment. Yung articles of impeachment, ito po yung mga paratang, ito po yung mga bintang, ito po yung mga aligasyon kung bakit siya ngayon ay nasasakdal. If there are, say for example, 3 or 4 articles of impeachment, kinakailangan pagbobotohan po yun isa-isa. Kada articles of impeachment,
that article of impeachment, magbobotohan po doon. And for the prosecution, to secure a conviction, kinakailangan nila ng 2/3 votes. 2/3 ng buong Senado, 2/3 ng 24 senators. Bilang po niyan ay 16. No? Hindi po 2/3 ng senator judges present. Not 2/3 of the senator judges who will actually participate in the trial as senator judges. No? 2/3 ng 24 allotted seats for senators. Ulitin ko klaro yan. Para hindi po kayo mabudol. Ang lakas ng propaganda ng mga budolista ngayon at talagang bendalo ang kanilang misyon para po ma-brainwash kayo. Ano? Bendalo sila, huwag tayong pumayag. Kaya ang ating pamagat ngayon ay Constitution, huwag tayong papayag na sa laulain ng mga political prostitutes, yung mga political prostitution, laganap po ngayong mga araw at panahon yan upang sa laulain ng ating saligang batas. Huwag po tayong pumayag dyan. So they need 16 votes to convict the Vice President in any article of impeachment submitted to the Senate. No, malinaw po yan. 2/3 votes ng 24. Hindi po nung 2/3 nung mga aktwal na senador na sasali, magpa-participate at magkakaroon ng presensya, physical and actual presence diyan sa impeachment court. 24, 2/3 of 24 seats allotted to the Senate, and that is 16. Malinaw po yan. Ano? Ngayon, na-discuss na natin, malinaw tayo, yung constitutional basis, yung constitutional framework, yung history ng ating saligang batas, kung paano ito nag-evolve from the time of the First Philippine Republic to yung Malolos Constitution, the very first in Asia, yung 1935, yung 1943 Second Republic during the Japanese occupation. Nagkaroon tayo, bumalik tayo nung natalo yung bansang Hapon, bumalik tayo sa operasyon ng 1935, 1973 Parliamentary Framework of Government, kung saan nagdeklara ng madilim na bahagi ng ating kasaysayan ng martial law at natanggal ang diktadorya noong 1986 by virtue of Proclamation number 3 ni Pangulong Cory Aquino. Binuwag ang mapangahas na 1973 Constitution ni Ferdinand Marcos Sr. at nagkaroon tayo ng provisional or provisional, tinatawag po itong Freedom Constitution. Provisional lamang po ito noong 1986 habang kanilang ginagawa yung 1987 Constitution. So umikot na po, nagkaroon na ng evolution yung ating saligang batas. Ano? So, nandiyan na po tayo ngayon, malinaw na sa atin, hindi pwede na bawasan yung dikta po ng Article 3, Section 1, yung right to due process ng nasasakdal ni Vice President Inday Sara Duterte. Hindi po pwede yung lusawin, hindi pwedeng tunawin, hindi siya pwedeng bigyan na mas mababang antas ng due process, right to due process, and right to equal protection of the laws. Tutungo na po tayo doon sa ranggo ng mga ebidensya o pagpapatunay na kinakailangan. Dahil nabanggit po natin yung rules of court, nandyan yung rules on evidence, nandyan yung rule 133. Ano po ba yung baitang o ranggo ng mga pruweba na kinakailangang gamitin at dapat obserbahan at gamitin ng ating mga senator judges bago sila magdesisyon kung sakaling aabot po ang pagdinig diyan sa trial proper. Akin lamang po ito. Kaya ako may reservation kung sakaling aabot sa trial proper. Bakit? Para po sa akin, dapat i-dismiss forthwith. Dapat i-dismiss without unreasonable, without unjustifiable delay, itong budol na articles of impeachment na nakabinbin ngayon diyan sa Senado. Malalaman po natin kung anong magiging direksyon ng Senado mamaya pag nag-convene na po sila as an impeachment court. Ano ho? Sino to? Yeah, maganda ito. Si Ana Flori Vega. So yan po, malinaw po yan. Para sa akin, maaari pong i-dismiss forthwith itong budol na articles of impeachment na nakabinbin ngayon sa Senado. Mamaya magkukonvene sila bilang impeachment court. Bakit? Unang-una, wala pong probable cause. Alam nating lahat iyon. Patunay po dyan, pwede bang ang iyong star witness ay isang taong nakakulong ngayon dahil sa kasong kidnapping? Hindi na lamang po siya basta kaso convicted criminal. At ang conviction po niya ay dahil sa kasong kidnapping. Siya po ang star witness ng prosecution ng Committee on Justice. At nakita natin nung inilahad yung kanyang affidavit, butas-butas. Ang dami, halos lahat ay kasinungalingan.
Marami nang nagsalita patungkol dyan at marami na rin nagpatunay na hindi totoo yung mga aligasyong linalaman ng kanyang affidavit. Kung doon nakaangkla ang success of the prosecution in prosecuting these articles of impeachment, buwag na po agad iyon. Kaya ako'y naniniwala na dapat i-dismiss forthwith itong budol na articles of impeachment. Why? So that our senators, so that all the government agencies, branches, and instrumentalities can now focus on yung tunay na problema. Labanan natin yung inflation, yung ating very poor and lacking education system or system of education. Labanan natin itong corruption, yung issue ng graft and corruption, yung flood control scam. Labanan natin yan. Labanan natin yung issue ng employment at underemployment at unemployment. Dapat nating tulungan na yung ating mga industriya, yung ating mga manggagawa. Kaya dapat, kung naniniwala, dismiss forthwith itong budol na articles of impeachment. Bukod pa dyan, nakita naman natin yung mga abogado at law school, mga law students na nanonood ngayon. Hindi ba't meron tayong tinatawag na fruit of the poisonous tree doctrine? Hindi mo maaaring gamitin ang sablay na ebidensya at dadalin mo sa korte. Bawal yan, hindi mo pwedeng gamitin yan. Yan ay unconstitutional, that is unlawful, that is invalid, that is defective, and cannot be used against the accused, whether it be in the regular courts of law, in the Supreme Court, or in the impeachment court to be convened later today this afternoon. Kaya inunahan ko na po ngayong umaga para po magabayan ko kayo bago kayo, I'm sure, yung mga propagandist ng mga takam na takam diyan sa pagsisilbi ng ICC warrant na walang jurisdiction at takam na mapatid at matisod nila si Vice President Inday Sara Duterte, lahat po ng pagpapilipit ng katotohanan ay gagawin na naman nila. Ano? Basa lang po tayo ng iba, ha? Ito, maganda ito. Ang layo ng pinanggalingan ito. Magandang umaga, Attorney Vic Rodriguez, Brazil family. Always watching from Riyadh, Saudi Arabia. Mabuhay po kayong lahat ng Pilipino na nariyan sa Riyadh, Saudi Arabia. No? So para sa akin, dapat i-dismiss forthwith itong budol na articles of impeachment. Dahil nga po, walang probable cause. Yung mga ebidensya at attachment na ginamit ay produkto ng tinatawag nating fruit of poisonous tree. Hindi maaari ang invalid, defective, unlawful, unconstitutional evidence. It cannot be used against the accused in any court of law, including in the impeachment court. At syempre, violation of due process. Ano? Iba yung articles of impeachment o reklamo, yung impeachment complaint na ipinakita kay VP Inday Sara. Iba yung kanyang sinagot doon sa ginagawang hearing o ginawang hearing sa Committee on Justice. At napakaraming kongresista ang nag-question, bakit 3 minutes lamang? Hindi ba malinaw doon sa desisyon ng ating Korte Suprema sa kaso ng Duterte versus House of Representatives na dapat yung impeachment, pag yan ay yung impeachment complaint, pag dinala mo sa plenaryo, dapat magkakaroon ng sapat na deliberasyon, sapat na question and answer, sapat na tanungan. Subalit ano ho ang nakita natin? 3 minuto lang ang ibinigay sa bawat mambabatas. Hindi iyon ang tunay makatotohanang deliberasyon na ipinag-utos ng Korte Suprema sa kanilang naging desisyon sa kaso ng Duterte versus House of Representatives. So makikita natin, bukod sa walang probable cause, linabag ang right to due process ng akusado ni Vice President Inday Sara Duterte. At bukod dyan, yung mga ebidensya, ito po ipapasok doon sa tinatawag nating fruit of the poisonous tree doctrine. Yung invalid, defective, unlawful, unconstitutional attachment, evidence, testimonial, or documentary, or object evidence, bawal po iyan. Kaya, para po sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, dapat po ay maging mapagmasid ang ating Senado. Huwag na pong sayangin ang pera nating mga Pilipino. Huwag nang mag-aksaya ng buwis. Dapat diyan ay i-dismiss forthwith para naman po sa ganon makapagtipid tayo ng taxpayers' money
na inyo pong gagastusin pag pinersa ninyong dinggin ang isang budol na impeachment complaint or articles of impeachment na ngayon dahil nakabinbin na, transmitted na at nandyan na sa Senado. It is a needless suit. It is a sham suit. It is a sham articles of impeachment. And at this point in time, in our history, kung saan lugmok tayo, inflation rate at 7.2%, GDP at 2.8% for the first quarter, the value of the peso is continuously depreciating. We do not need eto na namang budol na impeachment hearing dyan sa Senado. Dapat yan ay i-dismiss forthwith. No, yan po yung aking personal na pananaw. Pagdating naman po, balik tayo. Para magabayan ko po kayo, alam ko manunood kayo niyan mamaya. Yung standard of proof hierarchy. Ano po ba yung rango ng mga ebidensya? 4 po yan. Ano? Panoorin ninyo, tingnan ninyo. Again, ang impeachment court at ang impeachment hearing, ang impeachment trial, yung naririnig po nyo lagi, sui generis. Huwag nyo na pong pasakitin ang ulo ninyo. Ang ibig sabihin lamang ng sui generis, katangi-tangi, walang katulad, walang kahalintulad. Natatangi siya, kakaiba siya. Sarili siya, meron siyang angking karakter. Hindi siya criminal case, hindi siya civil case, hindi siya administrative case. Siya'y katangi-tangi, siya'y sui generis. Magkaganoon pa man, yung right to due process, hindi pwedeng isang tabi. Yung right to equal protection of the laws, hindi pwedeng isang tabi. Dapat yan ibigay sa nasasakdal. Dapat yan ibigay kay Vice President Inday Sara Duterte. So ano po ba ang ranggo? Ano po ba ang ranggo ng mga ebidensya at pagpapatunay? Dami nyo po. Maraming salamat sa halos 3,000 na ating live viewers ngayong araw dito po sa aking Magic Eye. At higit pong marami, I was told higit marami ang ating mga nakasubaybay sa ating Facebook page. Marami pong salamat. Sana po'y patuloy kayo na mag-react, mag-like, mag-comment, mag-share, napakahalaga po nun. At mag-follow at mag-subscribe pareho po sa YouTube at dyan po sa ating Facebook page. Ano? So ito po yung ranggo o baitang ng mga pagpapatunay. Unang-una, yung proof beyond reasonable doubt. 4 lang naman po ito, maiksi lang po ito. Proof beyond reasonable doubt. Ito yung ibig sabihin lang nito, ito po yung ginagamit na panukat pagdating sa criminal case. Ulitin ko sui generis ang impeachment court. Sui generis ang impeachment complaint. Sui generis ang impeachment process. Ibig sabihin, hindi siya criminal case, hindi siya civil case, hindi siya administrative case. But kaganon pa man, yung ating rules of procedure at yung ating rules of court, ito po ay applicable dito sa gagawing impeachment hearing diyan sa impeachment court. Ano-ano po yung ranggo o baitang ng ebidensya? Lagi ninyong naririnig sa criminal case, hindi ba, yung proof beyond reasonable doubt. Yan ang kinakailangan mong patunayan, yung talagang tiyak ka, nakakasiguro ka, walang kaduda-duda. Pagdating po yan sa criminal case, yung absolute moral certainty of guilt, absolute moral certainty of guilt, nakakatiyak ka, kumbinsido ka, sigurado ka na yung nasasakdal ang gumawa nung krimeng ibinibintang. Yan po yung standard of proof or degree required for conviction sa criminal offense. Proof beyond reasonable doubt. Pangalawa, pagdating naman po sa mga special cases, yung issue ng fraud o yung issue ng citizenship, ang ginagamit po dyan yung clear and convincing evidence. Pangalawa sa baitang o hierarchy ng ebidensya, unang-una, proof beyond reasonable doubt. Pangalawa, clear and convincing evidence. Ano naman po yung clear and convincing evidence? Ito po yung high probability that the facts are true. High probability that the facts are true. Sa Tagalog, mataas po yung posibilidad. Mataas yung posibilidad na yung linahad mong facts ay pawang katotohanan lamang. High probability that the facts are true. Mas mababang uri po ito doon sa nauna nating diskurso, yung proof beyond reasonable doubt. Doon dapat nakakatiyak ka, sure na sure ka, sigurado ka, walang duda. Yan po yung proof beyond reasonable doubt. Ang next po sa hierarchy, yung clear and convincing evidence. Yan po yung high probability that the facts are true. Yung malamang sa hindi, tama yung inilalahad nung nagko-complain. No? Yung pangatlo sa ating baitang, yung preponderance of evidence. Kung yung isa, yung clear and convincing, mataas ang posibilidad
pagdating po sa preponderance of evidence, usually ito po yung sukatan na ginagamit sa civil case, yung preponderance of evidence. Yung preponderance of evidence, sa Tagalog pa, ito po'y tikas at abilidad na ng abogado. Ibig sabihin, yung ebidensyang ipapakita mo ay higit na superior o mas maganda o mas kakumbinsi-binsi, mas kaaya-aya kesa doon sa ipinakikita o ipinakita ng iyong katunggali. Kaya kung kanina, wala tayong debate doon sa proof beyond reasonable doubt. Alam nyo na yan. Kailangan nakakatiyak ka. Kailangan sigurado ka. Kailangan wala kang duda na yung ebidensyang ipinakita enough to convict the accused by using the proof beyond reasonable doubt degree pagdating sa criminal case. Pagdating naman sa special case, yung clear and convincing evidence. Nandito na po tayo sa pangatlo, yung preponderance of evidence. Dito tikas at abilidad na ng iyong abogado ikumbinsihin ang korte. In this case, pinag-usapan natin impeachment, yung pagkumbinsi niya sa ating mga senator judges na merong superior weight of evidence yung kanyang ipinakikitang ebidensya, whether that be testimonial, object, or documentary. Or pati yung mga objection niya, talagang mapapakita niya dahil sa kanyang tikas at galing, yung kanyang pinakikita na kumbinsi niya, mas maganda yung kanyang ebidensya kaysa sa ebidensya ng prosecution. And finally, yung pinakamababa, doon sa baitang o hierarchy o rango ng pagpapatunay, yung substantial evidence. Yung substantial evidence, ito po'y ginagamit sa mga labor cases, sa administrative case. Yung kaso ng mga pulis, halimbawa, diyan sa Napolcom, ang kinakailangan diyan substantial evidence. Dahil pagka sila may kasong kriminal, sa korte yan, proof beyond reasonable doubt. So, kita natin dito na apat na uri or baitang na or hierarchy, rango ng ebidensya. Unang-una, proof beyond reasonable doubt ginagamit sa criminal case or cases. Pangalawa dyan, clear and convincing evidence ginagamit sa mga special case. Pangatlo, sa rango ay yung preponderance of evidence. Ginagamit na sukatan at batayan ito sa civil case. At panghuli, yung pinakamababa, yung substantial evidence. Ito yung apat na rango ng pagpapatunay o ebidensya pagdating sa pagdinig ng isang kaso. Ito po ay sa criminal, sa special case, civil case, at administrative or labor case. Bakit mahalaga na dinidiskurso natin ito? Para po hindi kayo mabudol ng mga propagandista ng mga pabor dito sa huwad na impeachment laban sa nasasakdal. Yan po yung standard of proof, hierarchy, rango ng mga ebidensya. Proof beyond reasonable doubt, clear and convincing evidence, preponderance of evidence, and substantial evidence. Tanong, paano kung 50-50? 50-50, hating-hati. Kung baga po yung timbangan ng Lady Justice, hindi bumigat sa kanan o hindi bumigat sa kaliwa. Pantay pa rin. Pagkatapos ng presentation, pagkatapos ng trial, pagkatapos ng pagdinig, pantay pa rin. Ano pong gagamiting panukat? Yan ba yung proof beyond reasonable doubt, clear and convincing evidence, preponderance of evidence, or substantial evidence? Wala po doon. Papasok na po dyan yung equiponderance of evidence rule. Equiponderance of evidence rule o yung equipoise doctrine. Ano po yung equiponderance of evidence rule? Apat yung binanggit nating rango, huwag kayo malilito. Proof beyond reasonable doubt, clear and convincing evidence, preponderance of evidence, and substantial evidence. Pagka wala pong magamit dito, dahil yung timbangan ng Lady Justice ay ganyan yan pa rin. Hindi siya bumigat sa kanan, hindi siya bumigat sa kaliwa, pantay na pantay, 50-50. 50-50, hindi po 6-7 ha, 50-50. Papasok po dyan yung application ng equipoise doctrine or equiponderance of evidence rule. Ano pong ibig sabihin nun? Pagbalansyado pa rin yung scales of justice, 50-50, malinaw. Walang napatunayan, walang hindi napatunayan, ito po'y magre-resulta sa dismissal ng kaso. Ito po'y magre-resulta sa acquittal ng nasasakdal. Bakit? Pag hindi mo napatunayan ang kaso mo at 50-50 ang naging laban, hindi naman pwedeng toss coin. O toss coin na lang kung sinong guilty o kung sinong hindi guilty. Sinong makukonvict, sino ang ma-acquit, sino ang matatanggal sa pwesto at sinong mananagot, sino magkakaroon ng perpetual absolute disqualification. No, malinaw yan. Sapagkat mahalagang malaman ninyo ito. Pagka gumulong po ang impeachment trial, kahit po mag-resign sa pwesto ang kahit na sinong impeachable officer, hindi po matatapos doon ang impeachment process. Maaari pa rin silang mag-convict on the basis of the evidence presented. Bakit? Baka sabihin nyo, nag-resign na, bakit pa matutuloy? Sapagkat yung penalty po ng removal at
Sabi po kasi ng batas, penalty of removal at disqualification, perpetual absolute disqualification or disqualification to hold public office, pareho po itong principal penalties. Hindi po aksesorya lamang yung disqualification to hold office. So kahit mag-resign yung nasasakdal, yung impeachable officer, gugulong po yun, maaari pa rin po mag-convict ang mga senator judges. Kaya mahalaga na naiintindihan ninyo yung mga baitang or standard of proof of hierarchy pagdating po sa ebidensya o panukat na gagamitin sa mga ebidensya diyan sa impeachment court. Yung equipoise doctrine or equiponderance of evidence. Sa legal principle po, pagtabla yung ebidensya, 50-50, malinaw. Papasok na itong equiponderance of evidence rule that will result in the acquittal of the accused. Why? Ibig sabihin lamang, pag nag-50-50, hindi umusad ang prosecution. The prosecution failed in its case. Kaya dapat lamang ma-acquit yung nasasakdal dahil constitutionally presumed innocent pa rin siya. Kaya ito po ay magre-resulta sa acquittal ng akusado at dismissal na ng articles of impeachment na inihahain laban sa kanya. So yan po yung standard of proof o hierarchy para hindi kayo maguluhan ha. Yung proof beyond reasonable doubt, yung clear and convincing evidence, yung preponderance of evidence at substantial evidence. Yan po yung apat. At kapag talagang 50-50 yung naging resulta pagkatapos ng pagdinig, it will result in the acquittal of the accused by virtue of the application or observance of the equiponderance doctrine or the equiponderance of evidence rule. Ibig sabihin, bigo ang prosecution na mapatunayan na guilty yung kanyang idinedemanda. Again, this is in consonance or in pursuance and observation of the constitutional right to be presumed innocent until proven otherwise. Kaya ang ating pamagat ngayon, Constitution, Prostitution, and Zero Jurisdiction. Constitution, hindi dapat isang tabi. Yung mga political prostitutes, let's not allow them to prostitute our Constitution. Especially in cases like this that we are now facing as a nation and as a people, itong huwad na articles of impeachment na may zero jurisdiction ang ating Senado bilang impeachment court. At